May mga nagtatanong na sa atin ulit eh. That's nice. Ito, magulang na naman. Wow. Breadwinner yung anak niya, pero at that working age, nagka-calling siya Wow. sa pagpapari. Wow. Ngayon, yung nanay, syempre, paano na to? So definitely hindi call center to ang calling. Calling vocation. Okay, thank you so much. Okay. At talagang seryoso siya, papasok na siya sa... Nililinaw ko lang hindi galing sa call center. Although, marami nagko-call center na anak. Naku, how I wish yung magulang na yan. Ang hirap, di ba? Open siya. Kasi breadwinner. Oo. Bigyan niya yung kanyang anak ng space. Kahit 3 days lang. 2 overnights. Sa pambento, sa seminaryo. Pahanapin niya ang kanyang anak ng isang seminaryo, ng isang kongregasyon. Kasi how I wish, pati ikaw Lilit nung bata ka, how I wish every young person, woman or man, binigyan ng Diyos ng pagkakataon, tanungin To try. siya tanungin siya seriously. Sa tingin mo ba, tinatawag kita? Oo nga. Kasi pag walang ganon, Oo nga. parang you shut down a possible option. Definitely po sabi nila, there's only one vocation calling to the religious, priestly life, whether madre o pare, every 10,000. 1 in 10,000 na tinatawag. Oo. Pero hindi lahat natutuloy. Well, depende sa tinawag na yon. Oo. Pero 9,999, Exactly. Walang calling. pwedeng sabihin natin, di ba, walang calling, ano? Pero nagtanong ba? Sino ang nagtanong? Ako, di ba? Bilang tao. Oo. Pinagbigyan mo ang Diyos. Oo. Kasi sa dami ng ingay, Oo. kahit yung 10,000 yon, baka ni isa hindi nag-try pumasok sa loob ng sarili at tinanong, ito ba ang buhay ko talagang gusto? At kaya ko mag-iwan lahat. Yan ang tinatawag na search in. Search inward. Oo. Look inside you. Now, palagi tayong takot ay magpapari ako, ay magmamadre ako. Ang tawag ko ngayon talaga sa mga tinatawag na ex-seminarian, Yung lumabas. ex-convict ang tawag nila. Grabe. Sabi ko, hindi kayo ex. Huwag niyo lagyan ng ex ang buhay niyo. Kasi parang may calling ako tapos nawala or pala hindi ako tinanggap ng Diyos. I think I would really say na if every person is open enough to give God, ako bigyan mo ng Diyos ng pagkakataon, tanungin ka, to search in, then you can say that if you did not, even if you stayed in the seminary for 5 years, even 6 years, at least you realized na you gave God time. You gave him a chance. Gave Him quality time of your life. Quality time. And you said, talaga palang hindi. Ito ang buhay ko. Kailangan po yan. So sa magulang na ang anak niya nagsabi ng calling, huwag kayo kagad sabihin, mawawala ang aking anak. Oo, except sa kanya kami Kasi umaasa. breadwinner siya. Okay? 1, sabi ni Don Bosco, kung inyong anak ay bigay niyo talaga sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang humihingi. Si Jesus, Ang tumawag. hindi. Ang papalit sa kanya sa bahay. Ang ganda. Oh yes, of course. And I am one person that can say that. I think when I left home, and I left my brother alone. 2 lang kami. But I think I found that my brother had a transformation nung wala ako sa bahay. Talaga. Kasi somehow, na siya more inward, more introvert, it pushed him to become more open to others. So, nag-adulting siya. Yes. And so, who brought that about? May siguro sa puso niya, damdamin niya, he widened his world of interest. So, I'm sure of that na allow your children to give God a chance to ask Him in quality time kung talagang true ang calling. Let's go the reverse. Ako yung tinawag. Ni-reject ko yung calling. O hindi ko pinagbigyan. Okay, dahan-dahan po. Number 1, God invites, di ba? Oo. And meron nga ganyan sa Bible And the young man
did not follow Jesus, he went away sad. Kasi yung yaman niya, i-give up niya. Yan ba yun? Yes. Pero alam nyo, that is very qualitative, ano? Kasi hindi yan quantitative eh. Sa dami mo ng yaman and yet you're sad. Oo. Bakit? Kasi banal siya, di ba? Mabait siya. Oo, pero ba't siya sad? Pero nung sinabing you have to give up everything. Yeah. And possibly, baka ang kabit nun baka hindi ka makarating sa langit, sabi ni Cristo. Oo, sinabi, How di ba? hard it is for a rich man to enter. Doon nang galing. Ganito po. Ang nangyari po ay ganito. Kag ang Diyos may calling, maging pagkaasawa, Oo, maging single life. single or whatever, lahat ng buhay may problema. May problema sa pag-aasawa, di ba? Of course. Pero dahil calling ng Diyos, meron siyang enough graces to go beyond, to surpass the obstacles of your calling, of your vocational And of choice. His will. Yeah, meron siya ibibigay na nakaakibat na biyaya, na grasya, na tulong. Ang problema, pag wala ka sa right calling mo kasi ni-reject mo, may problema lahat eh. Maging ang calling mo ay pagkapare, pero pala, ang calling mo pagkaasawa, pala nagpari ka, mahihirapan ka sa crisis sa pagkapare. Parang wala kang enough grace to be able to survive or sustain Oh my. that life. Yan ang gusto ng Diyos. Oo. Kasi hindi ka masisave sa pagkapari mo. And I have met people like that na if they continue to be priests, they will go to hell. Wow. Kasi it's not the priesthood, but can this be an expression of my love for God? Can this be a way that I would be able to help people to love God? Eh di ba mag-asawa, they are helping each other to love God. Oo. And there might be obstacles of loving, but God gives them the conjugal grace of surmounting it, of going beyond it. So yon. So yung, in the case of yung nagtanong, yung nanay, masisurpass niya yung problem na mawawala ng breadwinner. Magkakagrasya, right? Kung sasamahan siya ni Kristo Oo nga, no less. di ba? Dadating. Oo. Dadating ang biyaya na tama. Kasi Na tama. Hindi material lang. imagine, tinawag ang iyong anak At gusto niya talaga. at tinanggap mo na to the point of risk. Bakit? Sabihin ko lang sa nanay na yun. Si Mary, breadwinner niya si Jesus nung namatay si Joseph. Actually. Di ba, karpintero to? So Mary needed assistance. Maybe Mary needed from relatives and friends, alam nila, anak nila, ng mga lalaki, kunyari siguro, yung mga cousins si Jesus na lalaki, was giving Mary bread and food. Maybe Mary was nag-aalaga. So si may iiwang nanay, dahil magpapari anak, pwede siya makamit ng John na mag-aalaga sa kanya. Probably. Tulad ni John in Behold Your Mother. Yes. Na? We don't even know. Most probably, most surely, most certainly, May grasya. God provides. Oo. Yes. Sinasabi ni si Don Bosco sinasabi the greatest gift To a you can family. give to families for a son to be a priest. Yes. Di ba siya nagsabi no? Yun daw. Di ba? Hindi lang yun, sinabi ni Don Bosco. The first generation, my parents, will find salvation. Oo nga, no? My siblings, second, Oo nga, no? will find salvation. And my third generation, Wow. nephews or nieces, will find salvation. And I can assure you of that. Sinabi sa akin ng kapatid ko, nung ikaw ay naging pare, it went to my head, dapat I should live a good life kasi mapapahiya ang kapatid kong pare Oh my. kung naging sanggalo ako. And my nephews do the same. Tito nila pare. And they are, in a way, trying to live in a way that parang honors. As I did. May madre akong tita And so, Hanggang anong degree of consanguinity ba? Dalawang Sabi na tatlo. Dalawang pinsang kong buo pare, so it must be chance na rin ako. parang, Kahit hindi pa pinsan paano. mo.
Buo, pinsang buo. Hindi sa pinsan. Sa immediate Sa family immediate lang. family, sorry. Yun pala yung promo. O sige, so, it's okay to be called. It's giving to God, right? The poor widow that gave her all. That gave her all. So, keep on asking Theo, like, subscribe, and share.